ibayo. Punta tayo doon sa kabilang ibayo. Kaya't iniwan nila ang mga tao at sumakay sila sa bangkang sinasakyan ni Jesus upang tumawid ng lawa. May iba pang mga bangkang nakisabay sa kanila. So, kasi galing si Jesus nangaral, nagpagaling ng mga sakit, nagbuhay ng patay, and then nangaral si Jesus dito about sa mga talinghaga. So, nung tapos na si Jesus sa kanyang trabaho ng araw na iyon, so, nag-decide sila nga pumunta sa kabilang ibayo, sa kabilang lugar. Kaya sumakay sila ng bangka, then may nakasunod din sa kanilang ibang mga bangka. So, may mga tao talaga dati na sumusunod kay Jesus. Hindi sila sumusunod dahil nananampalataya sila kay Jesus. Sumusunod sila dahil may nakikita sila kay Jesus. Dahil sa mga milagro. Okay. Verse number 37. Habang naglalayag, inabot sila ng malakas na bagyo, kaya't ang bangkang sinakyan nila'y hinampas ng malaking alon at ito'y halos mapuno na ng tubig. So, sa paglalakbay nila sa lawa, kasi lake kasi ito, Lake of Gennesaret, biglang may unos na dumating. Binagyo sila. So, hinampas ng mga malalaking alon. So, dito ka magtaka, grabe malaking alon yung sa lawa. Hindi naman umaalon yung lawa unless kung napakalakas talaga yung hangin. Okay, so, kasi kami doon, Surigao, may lawa doon eh. Yung mainit lake. Ito, di ba? Mainit lake. So, abot pa siya yung mainit lake. Hindi na Artier, no? Hindi na, malayo. Malayo na pala. So, may mainit lake kami doon. Lake talaga yun. Napakalaking lawa. Parang dagat sa gitna. Surigao. Pero ano siya? Dito sa amin, Surigao. Yung lake na yan, napakalawak yan eh. Napakalaki. Nalibot ko yan. Negosyo pa ako ng Ahos, Paminta Clothes. Dati. Talagang sinadya namin na libutin yung kung saan ba yung pinaka-entrance ng lake. So, isip ko kasi na siguro napakahaba ang tulay nito. Hindi pala. Kaunti lang ang tulay. So, hindi mo kaya yung tubig. Talagang nasa gitna lang talaga ang nasa gitna lang yung lake. So, yung lake, hindi talaga yung basta-basta umaalon. Hindi kagaya ng dagat. Pero dito, grabe, napakalakas talaga ito ng bagyo. At hindi ito biro nga bagyo talaga. Kasi sabi dun salita ng Panginoon, habang naglalayag, inabot sila ng malakas na bagyo, kaya ang bangkang sinakyan nila ay hinampas ng malaking alon at ito'y halos mapuno na ng tubig. So grabe, napakalakas talaga itong bagyo na ito. Kasi yung sinakyan nilang bangka, halos mapuno na ng tubig. Si Jesus ay natutulog noon sa may hulihan ng bangka. Kasi yung bangka doon sa pinakahulihan si Jesus. Yung ginawa niya doon, natutulog sa may hulihan ng bangka, nakahilig sa isang unan. So, nag-unan pa si Jesus, ha? Ginising siya ng mga alagad at sinabi, Guro, baliwala ba sa inyo kung mapahama kami? Oh? Dito tayo magtaka na napakalakas yung bagyo na halos mapuno na yung bangka ng tubig, pero tulog lang si Jesus. Oh? Hindi mo kung sa atin lang pag-iisip paano ito nangyari. Nga, siyempre, inampas-ampas yun ba yun? So, ikaw, hindi ka talaga makagising kung tulog ka. Oh?
pagsakyan ng alang, hindi nga tayo makatulog. Hamas mo yung bangka na bagyo pa nga, napuno na ng tubig. So, hindi natin alam kung natamaan ba si Jesus ng tubig, nabasa-basa ng tubig. Kasi sabi ng description ng mga disipulo, salita ng Panginoon, na-record yung Mark, na halos mapuno na ang tubig. Pero si Jesus, tulog. Doon sa hulihan pa. Noong una, smooth sailing pa yung pagbiyahe nila. Sa kaligitnaan, grabe, napakalaking unos, napakalaking bagyo ang dumating sa kanilang buhay. Sa kanila. Kaya nagulat ang mga tawag dito, disipulo. Kaya ginising niya si Jesus. Ginising siya ng mga alagad at sinabi, Guro, baliwala ba sa inyo kung mapahamak kami? So, yan ang sabi niya, yan ang sabi ng mga disciples, Lord, baliwala ba sa iyo nga mapahamak kami? Verse number 39. Bumangon si Jesus at sinaway ang hangin, tigil, at sinabi sa lawa, tumahimik ka. Tumigil nga ang hangin at tumahimik ang lawa. Wala lang yung mga kapatid. Hindi naman talaga actually ang Diyos natutulog. Kaya nga may kanta, natutulog ba ang Diyos? Hindi natutulog ang Diyos. Kahit anong pagsubok at problema or bagyong dumating sa buhay natin, kung may panalig pala tayo sa Panginoon, hindi talaga matitinag yung una sa lahat yung isugmay natin sa harapan ng Diyos. Yung katahimikan sa ating pag-iisip. Kasi tingnan nyo si Jesus. Natutulog lang siya. Nasabi pa ng mga disipulo nga, Lord, okay lang ba sa inyo na kami ay mapahamak? Okay lang ba sa inyo na kami ay mamatay? Dito pinakita ng Panginoong Jesucristo sa atin na kahit anumang pagsubok na dumating sa atin, punta na sana tayo mawalan ng pag-asa sa harapan ng Diyos. Pinakita niya sa atin, tinan niyo, kahit gaano kalakas yung bagyo, natutulog lang si Jesus. Pinakita niya sa atin na hindi talaga tayo pababayaan ng Panginoon. Kasi hindi natutulog ang Diyos. Pinakita sa atin na dito na kahit anong pagsubok at kahit anong unos na dumating sa buhay natin, nandyan lang ang Panginoon, nakatitig sa atin, nakatingin sa atin, at nagmamasid sa atin kung ano yung reaksyon natin sa panahon ng ating mga pagsubok sa buhay. Alam niyo ba, napakalaking advantage na tayo ay may relasyon sa Panginoon rather than sa unbeliever. Ang unbeliever may problema. Ang anak sa Diyos may problema rin. Right? Pero, magkaiba ang reaction nila when it comes sa problema. Ang unbeliever, sa panahon ng problema, anong masasabi? Putang inang buhay to. Right? Ganito. Ito, puro mura. Yan ang reaction ng unbeliever. Yan ang reaction na walang Diyos. Pero tayo, na may anak ng Panginoon, ang reaction natin magkaiba doon sa kanila. Di ba? Pag wala tayong pera, pag may problema tayo, pag may unos tayo, di ba mas pinapasalamatan natin ng Panginoon, mas lumalapit tayo the more sa Panginoon.
Mas di more tayong nangusap sa Panginoon, mas di more tayong tatawag sa Panginoon sa panahon ng ating problema. Talaga, ang unbeliever may problema, kapitbahay natin may problema, tayo rin may problema. Ang magkaiba lang, yung reaction natin when it comes sa problema. Dapat, hindi katulad yung ating reaction sa unbeliever. Nakuha? Bilang tayo mga anak ng Panginoon. Pareho tayo. Sino bang mayroong problema dito sa mundong ito? Oh. Kung ano yung problema ng unbeliever, ganun din problema natin. Financially, problema yan ng unbeliever. Tayo rin, financially, problema din natin yan. Pero ang pagkakaiba lang, yung reaction natin at paano natin na-handle yung problema. Kung yung ang unbeliever, yung reaction nila is puro mura, puro putang ina, puro pagsisisi sa Panginoon, puro murmuring sa Panginoon, dapat ang Kristiyano ay hindi katulad sa reaksyon ng unbeliever. Magkaiba dapat tayo. Na kahit anong problema, nasabi natin sa Lord, maraming salamat. Lord, ikaw na po ang bahala. Lord, ito. Diba? It's more on God yung lumalabas sa bibig natin. Kasi lahat tayo may problema. Ang kaibahan lang, yung reaction natin, yung action natin sa pagsubok na dumating sa buhay natin. Dito, pinakita ni Jesus sa atin na kahit gaano pa yung lalim at kahit gaano pa yung kahaba ng problema, kalma lang tayo. Kasi nandyan siya, nakatitig siya. Right? Kaya nga si Jesus, di ba? Dito tayo magtaka. Nasabi pa ng mga disciple, halos mapuno na yung bangka nila ng tubig, pero si Jesus, tulog pa. Tapos nakaunan pa. Ganon. Nag-denote siya mga kapatid, na kahit anong unos sa buhay natin, yung comfort zone natin, ang Panginoon. Lord, ikaw bahala dito. Right? Lord, ito yung problema ko, Lord. Lord, sa'yo ko ito idain. Sa'yo ko ito ibigay. Sa'yo ko ito yun, kasi pinapakita sa atin ni Jesus na nandyan lang ang Diyos. Huwag tayo maging aligaga. Pero tinan yung reaksyon ng mga disipulo. Naligaga sila. Sila lang ba ang binagyo? Ha? Ang mga disciples lang ba binagyo? Hindi. Di ba may nakasunod pa sa kanilang mga bangka? O bakit ang mga disipulo na sila yung aligaga? Bakit yung ibang bangka hindi tumawag? Tulungan nyo kami. No? 39. Bumangon si Jesus at sinaway ang hangin. Tigil at sinabi sa lawa, tumahimik ka. Tumigil nga ang hangin at tumahimik ang lawa. Ano nga? Sinong taong makagawa yan? Na normal na tao? Ano makagawa? Ako parang, example ako, may bagyo, signal number 5, ang Bulacan, matukod dun sa Hagunoy. Tukod dun sa dagat. Sabihin ko, dagat, tumigil ka. Ano? Alon. So, ang hangin. Napakalakas, tumigil ka hangin. Ang tawag mo sa akin. Ang likas to. So, tayo sa Bible yan. Tama lang kami, makakabaliw yung salita ng Panginoon. So, ito makita natin, Jesus is powerful. Bakit tayo magiging aligaga sa buhay? Kung alam natin na ang Diyos na sinunod natin, ang Diyos na ating pinaglingkuran, ay makakapangyarihan sa lahat. Yan yung mga disipulo, Lord, wala ka bang pakialam sa amin na kami ay mapahamak? Baliwala lang ba sa iyo, Lord? Lord, natilag sila, naaligaga sila sa buhay. Dahil sa bagyo, siyempre bagyo yun. Ganun talaga tayo. Minsan, alam niyo ba, minsan, yung pagsubok, magbigay sa atin yan ng tamang
or mag-strengthen yan sa ating faith, sa ating pananampalataya, or magbigay sa atin ng kahinaan sa ating pananampalataya. Yun lang ang dalawang kumbaga purpose ng pagsubok na dumating sa atin. Either yung pagsubok na dumating sa buhay natin, mag-strengthen sa atin, magbigay sa atin ng kalakasan na magpatuloy na maglingkod sa Panginoon. Magpalakas sa ating pananampalataya. Or, mahulog tayo doon sa, yan ang dahilan na manghihina tayo spiritually. But sad to say, saan minsan ang Kristiyano nahulog? Doon sa panghihina. Manghihina tayo sa problema, manghihina tayo sa pagsubok sa buhay, manghihina tayo sa mga bagay-bagay na nandito sa mundo ito. Marami ba tayong mga problema? May mga danasin tayong mga problema? Dalawa lang talaga ang resulta yan. Either mag-strengthen sa faith natin or mahihina yung ating pananampalataya sa Panginoon. Mahirap kaya i-test. Lalo na po financially. Ang pinakamalala pa na test, yung physical. Magkaroon tayo ng sakit. Nagkaroon pa tayo ng sakit, wala pang pera, naku, napakahirap yun. Sabi pa ng sanlibutan, napakahirap magiging mahirap. Ba? Yung nagpo sa Villa Saragosa, yung anak niya na nagkaroon ng sakit, mahirap magiging mahirap. Totoo talaga yan. Yung nagkasakit yung anak, or else tayo nagkasakit, tapos ni piso. Wala tayong kamag-anak na malapitan. Kaya nga ito yung iba, ginamit yung social media, yung Facebook, para maghingi ng tulong. Pinakapala na talaga nila yung mga mukha talaga nila. Kasi wala nga silang malalapitan. Kasi nga mahirap magiging mahirap. Yung pag-post lang na manghingi ng tulong sa social media, binababa natin yung pride natin. Hindi kaya yung biro. Unless kung ikaw ay scammer. No? Kaya marami man yun nagpo-post na tulungan nyo kami, kasi ganito. Kung scammer, yung tinutukoy ko yung legit na dahil sa hirap ng buhay, nag-post sa social media para manghingi ng tulong. Ayan, pinababa yung sarili niya nga. Kasi tinanggal niya, kumbaga kinain niya ang kanyang pride para matulungan siya sa hirap ng buhay. Alam niyo ba, yan, one of these days, i-test siya ng Panginoon sa atin. Oh. So, I hope so nga, yung klaseng mga test na yan, malagpasan natin, or magbigay sa atin ng the more tayo na magiging malakas yung pananampalataya natin sa Panginoon. Nakakapit tayo the more sa Panginoon. Ma-establish yung faith natin sa Panginoon. Rooted and builded. Rooted and build up ating pananampalataya sa harapan ng Panginoon. Rooted, nakaugat talaga. Kahit anong hampas ng alon at anong hampas ng unos sa buhay, nanatili tayong nasa Panginoon. Pero, as I said, sad to say, hindi lahat. Yung paghampas ng isang alon, maliit lang na alon, tumalikod sa Panginoon, maliit lang na alon. Maliit lang na pagsubok. Kaya ng mga disipulo dito. Tignan niyo, mga disipulo na balisa. Kita nila si Jesus nandyan kasama nila. Bago to nangyari, nagbuhay si Jesus ng patay. Nagbuhay ng mga, nagpagaling ng mga sakit. Naggumawa pa si Jesus ng milagro bago sila sumakay dito at pumunta sa ibayo. So, kita ng mga disciples, nakapangyarihan itong master namin, sunod namin. Pero pagdating sa pagsubok, Lord, baka mapakialam, Lord.
Lord, mamatay na tayo, Lord. Wala ka bang pakialam? So, tinan niya, nakita nila, before pa, nakita nila kung gaano si Jesus ang makapangyarihan. Ganon din tayo. Right? Alam natin, ang Diyos makapangyarihan. Alam natin, ang Diyos provider. Alam natin, ang Diyos na buhay at totoo. Pero sa panahon ng pagsubok, Nanginginig pa rin. makalimutan natin. Nanginginig pa. Oo, Takot na. makalimutan natin. Lalong tumatawag. Yun talaga Kasi no, mga bata, umuwi kami ng probinsya, nakasunod na sa amin yung ano, yan sa dagat. Ipo-ipo. Hindi, Buhawi. di ba Coast Guard ba yun? Tawag. Coast Guard. Kasi gumagano na yung Bangka. barko na sinakyan namin. Sabi ko, ano, may nakasunod na sa amin Coast Guard. Matataog na yung higaan. Sabi ko, dali, mag-pray tayo. Tapos, sabi ng matanda, mag-pray lang kayo. Hinawakan niya pa ako, mag-pray lang kayo. Ano, makakaabot din tayo dun. Nabutan kami ng bagyo sa gitna ng, ano, ng dagat. Unos yun. Oo, Kaya tumigil yung ano nun eh. Pagkatawid sa amin, tumigil yung biyahe. Kasi inabutan kami ng bagyo sa gitna. Nakakatakot. Well, mga kapatid, kahit anak tayo ng Panginoon, kahit kilala na natin ang Panginoon, Nakaramdam pa rin tayo ng... pero manginginig tayo sa panahon na may pagsubok sa buhay natin. Because that is a test of our faith. Kung gaano tayo katotoo sa Panginoon. Kung gaano katotoo yung mga sinasabi natin, gaano katotoo yung testimony natin, gaano totoo yung promises natin sa Panginoon. Ititest din ng Panginoon. And itest niya ng panahon. Itest niya ng circumstances sa buhay. Kasi i-refine tayo ng Panginoon. Kasi dyan makikita ng Panginoon na totoo ka na talaga. Kagaya ba kay Job? Nag-refine talaga si Job lahat. Namatay lahat. Parang Dahil inaalis lahat ng... sino ang nag-allowed yun? Diyos. Diba? Alangan sa nalitan. Kaya tag-rebuke ni Jesus yung hangin at ang alon. Ano nangyari? Diba? Sabi ito, pagkatapos, sinabi niya sa mga alagad, bakit kayo natatakot? Hanggang ngayong bay, wala pa rin kayong pananampalataya? Ho? Hanggang, tignan nyo, ano sabi niya sa kanyang mga, bakit kayo natatakot? Kasi sinabi ko nga, before pa rin nangyari, dami ng ginawa ni Jesus ng mga himala na nakita ng mga disipulo. Nakagaano siya makapangyarihan. Pero, takot pa rin sila. Pero, kaya nga sabi ni Jesus, wala pa rin ba kayong pananampalataya sa akin? Wala pa rin ba kayong panalig sa akin? Kaya napaka-importante yung faith. Faith. Pananampalataya. Wait, Pastor, alam ba ng mga disipolo nito na Diyos na si Jesus nito? Eh, alam nila. Ang Diyos si Jesus. Kasi bagay yung kapila ko. Kaya nga, sumunod sila. Yung pagtawag pa ni Jesus sa kanila, alam na nila na Diyos to. Tinawag sila isa-isa. Na iniwan nila yung mga trabaho nila at sumunod sa Panginoon. Kaya sabi niya, wala pa rin ba kayong tiwala, pananampalataya sa akin. Yung word na pananampalataya, hindi yung pananampalataya sa kaligtasan. Eh, yung pananampalataya, yung nanalig tayo sa Panginoon ba nga, kaya ng Panginoon na solusyonan yung problema natin. Okay? Yung faith natin, yung panalig natin sa Panginoon kung gaano ka totoo, kung baka panalig-panalig lang. O, baka pananampalataya, pamantalataya, hindi talaga totoo. Parang truck-truck ba? Ang hinarap ng Panginoon is totoo, genuine. So yun talaga, ang taong walang panalig sa Panginoon, madali talaga yung matakot when it comes sa mga problema.
Pero ang taong may tamang panalig sa Panginoon. Kaya nga ito sabi ng mga disipulo, Lord, increase our faith. Lord, talagang Nakaramdam. i-strengthen mo, Lord. Ang aming panalig sa iyo. Yun ang hiniling ng mga disipulo sa Kanya. Verse number 41. Natakot sila ng labis at namangha. Sabi nila sa isa't isa, anong klaseng taong ito? Pating hangin at lawa ay sumusunod sa kanya. There you go. Jesus is powerful. Jesus is the controller of everything. He controls everything. Hangin at alon na control ng Diyos. Na control ni Jesus. He's the controller of everything. Pero maalis yun. Pero problema pa. Tignan niyo ba? Binigay nga ni Jesus ang kanyang buhay sa cross. Tapos yung problema natin financially, hindi niya kaya ibigay. I don't think so. Napaka-liit yung ating panalig sa Panginoon. O thou a little faith. Tayo pa ng sa English, di ba? O thou a little faith. Binuhay nga ni Jesus ang patay. Tapos yung problema natin, hindi niya kayang solusyonan. I don't think so. Pinagaling nga ni Jesus ang mga sakit na hindi kayang pagalingin ng doktor. Tapos yung problema natin nga kaunti lang, hindi niya kayang solusyonan. Ano bang mga sakit na hindi mapagaling ng doktor? Diba? Kagaya yung babae nga nagdugo siya ng 12 years. Lahat ng doktor nilapitan niya, wala talaga nakapagaling. Pero nung naghipo lang siya sa sidsid, Laylayan. sa laylayan ni Jesus sa damit, gumaling siya. Oh? Yung 10 kitongin na gumaling. Kitong. Dati sa panahon nila, wala bang gamot sa kitong. Kaya pag ikaw ay nagkasakit ng kitong, nasa paa mo na siya ang lamok. Tignan mo nasa harapan mo. Tara. Pero pinagaling ni Jesus yung mga nagkaroon ng kitong. Pinagaling ni Jesus yung nagkaroon ng lepros. Pinagaling ni Jesus yung hindi makalakad na simula pa ng pagkasilan, hindi makalakad, inborn. Yung inborn na walang po hindi na makalakad. Kahit doktor, hindi yan kayang palakarin. Hindi kaya yung doktor pala. Pero si Jesus, kaya niya. Kaya nga, mag-matter talaga ang ating panalig sa Panginoon. Panalig natin sa Diyos. Kung hindi tayo manalig sa Kanya, kahit memorize pa natin ang Biblia, sa panahon ng konting problema, na more talaga ang labas. Oh. Kahit tawag nito, cover to cover pa natin alam sa salita ng Panginoon. Pero pag little faith tayo sa kanyang harapan, walang silbi pa rin yung ating kaalaman. Kasi tingnan yung mga disciples, kita nila si Jesus, kasama nila. During sa bagyo, nandyan si Jesus sa gilid nila. Pero, Ay, duda. naaligaga pa sila. Ito kasama pa nila ang Panginoon. Sama nila ang Diyos. Ang Diyos sa tutulog. Hindi lang na nakita ba na, bakit tayo maging aligaga? Yung master natin natutulog lang. Stay calm lang tayo. Blessed sila na, no? Kasi kasama ng Dapat- pinipira niya. Dapat ganun dapat yung
reaction nila. Isa po tayo mga disipulo. So bagyo na, ano na yung bangka natin. So nakita natin si Jesus kilid na tulog. So dapat ang reaction natin, huwag tayong maligaga. Kasi tingnan niyo, mas natin tulog lang. So stay calm lang tayo. Pero hindi. Kasi natakot sa bagyo sa unas. Bakit May natakot? Kulang. Bakit natatakot? Kaya ganito yan. Kasi minsan tinitingnan natin yung sarili natin. Right? Yung sarili natin ba? Tinitingnan Kaya natin. din. Hindi natin tinitingnan yung Kakayanan. Diyos natin. Mas malaki isa. Paano na to? Pag maluluto, patay ako nito. Di ba? Kagaya nila, mga disipulo, o bagyo. Siyempre, sino titingnan mo? Sarili mo. Takot ka eh. Isip mo sa self mo. Ano ba itong nangyari nito? Baka mamatay na maluluto nito. Kasi bakit katakot mo? Kaya tinitingnan mo yung sarili mo. Right? Pero kung tinitingnan mo ang Panginoon, at kahit maliktad pa yung bangka na yan, nandyan ang Diyos na handang magligtas sa'yo sa problema. Right? Para sa atin, sa ating mga problema, bakit tayo takot? Kasi tinitingnan natin sarili natin. Ba yung sarili natin, ganito ba yan? Bayarin, naku, lakot ako dito, ganito, naku, kasi tinitingnan natin sa sarili natin. Hindi natin tumitingin sa Panginoon. Sometimes ako before. Sabi ng Biblia, sabi ni Pedro, Bayaran ng bahay. casting all your cares upon Him. Itapon niyo lahat ng inyong mga alalahanin sa Panginoon. Sabi ng salita ng Panginoon. Itapon. Saan natin itapon? Sa Diyos. Hindi itapon sa sarili natin. Kasi hindi natin kayang dalhin. Kahit 10 pesos lang yun na bayarin. Oo. Maligaw talaga tayo. Pagpunta ng kapitbahay sa'yo. Ma'am, sana yung 10 pesos, ma'am. Kahit 10 pesos, wala kang 10 pesos. Madali lang. Kaya di malas na gitsa. Ay, hindi yun. Unsa ka niyo kay nabuhi, Lord? Ano ba itong buhay na to, Lord? Kahit piso, wala ako. 10 pesos ang problema mo, ha? Kasi, pumunta na yung kapitbahay sa'yo na sigilin ka na ng 10 pesos. Eh, kahit 0.50 centimos, wala ka maibigay sa kanya. So, ano ang reaction natin? Mag-murmur tayo. Ano buhay ito? Kahit 10 pesos. Matulog ka na lang. Ang hirap. Visit. Kahit piso, wala akong piso. Bilangin mo na. Straight ka lang. Sige lang. Wala pa akong pera. Tulog na ako. So, ngayong gabi, kung may hilingin natin sa Panginoon, Lord, increase our My faith. faith. Diba, Lord? I-strengthen mo ang aking panalig sa iyo. Nung hindi tayo mag-rely sa sarili nating lakas. Right? Sabi natin, Lord, i-strengthen ako faith sa iyo. Lord, hindi ko alam bukas. Ngayon, Lord, wala kayong problema. Ngayon, Lord, nasa yung buhay namin is ano pa, smooth sailing pa. O wala pang alon, Lord. Baka bukas may alon. Baka bukas yung bagyohin kami. Baka bukas may biglang napakalaking bagyo dumating. Lord, increase my faith. Yan ang ating hilingin sa Panginoon. Hindi, wag tayong tatayo sa sarili nating lakas. Tao lang tayo, manghihina tayo. Lalo-lalo na everyday tayo binubombard ng mga problema. Problema na nasa harapan na natin. It's a matter of faith. So, this evening, bago tayo magtapos, mag-pray tayo individually. Pray natin, mamahilingin natin sa Panginoon, Lord, increase my faith. Lord, bukas, hindi ko alam, baka may alon bukas na darating. Diba? Bakit? Lord, baka bukas, mapasin kami ng alon. Baka may unos ng darating, Lord. So, hiling ko nga, bigyan mo ako ng lakas. Lord, i-strengthen mo ng aking panalig din sa iyo. Manalig ako dyan sa kahit ano pa mang bagyo o unos na darating sa akin bukas. So, let's bow our head, close our eyes. Pray tayo din.
makapangyarihan naming Ama, sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Maraming salamat, Lord, sa iyong salita na binigay mo po sa amin. Truly indeed, Lord, makapangyarihan ka. You are the controller of everything, Lord. You are all-knowing. Lord, kahit alam namin, Lord, yung deity mo, kahit alam namin, Lord, na ikaw ay makapangyarihan, ikaw ay buhay, ikaw ay totoo. Lord, sa panahon na kami ay nasa unos sa buhay, sa Lord, naging kaligaga kami. Minsan, Lord, mawalan kami, Lord, ng tiwala yan sa iyo, panalig yan sa iyo. Kasi tonight, Lord, isang bagay kami hilingin sa iyo, Lord. Increase our faith. Lakasin niyo po yung aming panalig yan sa iyo, Lord. Na hindi kami tatayo sa sarili namin kalakasan, Lord. Hindi namin alam yung bukas, susunod na araw, susunod na linggo, susunod na buwan. May mga darating na mga unos sa buhay namin, Lord. May mga darating na mga pagsubok sa buhay namin. May mga darating na bagyo sa buhay namin. Lord, tulungan niyo po kami na patuloy na manalig dyan sa iyo. Tinuruan niyo po kami ngayong gabi na manalig sa iyo. Tinuruan niyo po kami ngayong gabi na sa panahon ng mga problema at unos sa buhay, na mag-stay calm kami dahil yung Diyos na aming sunod ay makapangyarihan. Yung Diyos na aming sunod ay buhay. Diyos na aming sunod ay nakakaalam sa buhay namin. So maraming salamat, Lord, sa gabi ito. I pray na yung salita na naging blessing. Kayo po, patuloy na mag-bless kay Jason, kay Cheryl, kasama sa kanyang mga anak, Lord God, si Ninyo, nandito, Lord. Bless niyo po sila. Kayo po patuloy magbigay sa kanyang kalakasan, mag-provide sa kanyang pangangailangan araw-araw, magbigay sa kanilang protection, Lord, kay Jason sa kanyang trabaho, kay Cheryl sa kanyang trabaho, Lord. So, make this family become a blessing towards. Maraming salamat, Lord, dahil pinakilala niyo po sila sa amin at naging kasama po namin sila, Lord, sa paglingkod dyan sa iyo. Kayo po magbalik ng siksik at biglig na blessing sa kanila, Lord. Maraming salamat sa gabi ito. In Jesus' name. Amen. Amen. Maraming salamat sa ating lahat. Amen. Ano nangyari sa iyo? Bakit kami iyak?